Paano kumita sa Jollibee? Kung nagsisimula ka pa lang at di mo alam saan lalagay pera mo pero gusto mong kumita sa Jollibee, panoorin mo tong video na ito. Kung gusto mong matuto paano mag-invest, paano palaguin pera mo, at bago ka pa lang sa channel na to, subscribe or tamaan mo yung bell para maging updated ka every time meron akong bagong content sa stock market. Unang-una, itong video na to ay para sa mga taong nagre-request paano sila pwedeng kumita sa Jollibee. Pangalawa, para rin to sa mga taong nagre-request na kung pwedeng Tagalog din yung gawin ko mga video. So, ito yung isa sa mga una kong video na gagawin na vlog na ako lang mag-isa na wala akong in-interview na purong Tagalog lang. Para sa mga tao na gustong matuto sa salitang Filipino at para sa mga tao din na gustong matuto paano mag-invest, paano kumita sa Jollibee. Kasi ang dami kong nakitang mga tao na nasasayang yung pera, nagiging customers lang ng Jollibee. Pero yung gusto kong makita at gusto ko rin malaman ninyo na pwede rin kayo maging investor, pwede rin kayong kumita habang kumikita yung Jollibee. So, para sa akin, may dalawang version or dalawang mga paraan paano ka kumita sa Jollibee. Dalawang ways. Para sa akin, una, kung gusto mong maging entrepreneur, kung gusto mong maging negosyante, ang pinaka-definition ko ng isang taong negosyante or entrepreneur is may mga sistema siya na nakalagay na in place na nag-work or gumagalaw para sa kanya. Na ibig sabihin nun, please remember na pag negosyante ka, pag ikaw yung nandun araw-araw sa negosyo, ikaw yung nagbabantay, na kailangan nandun ka para kumita yung negosyo, hindi siya negosyo ha. Uulitin ko, pag ikaw yung nandun, ikaw yung nagbabantay, ikaw rin yung nasa kusina, ikaw yung nagluluto, ikaw rin yung kahera, ikaw rin yung nagmamarketing, ikaw rin yung customer service, na hindi gagalaw yung negosyo pag wala ka dun, or pag nagbakasyon ka na isang buwan, wala rin negosyo, hindi siya negosyo. Ang negosyo ay meron kang sistema, na yung sistema na yun, kahit wala ka, kahit nagbabakasyon ka, kahit nagpapahinga ka, kahit natutulog ka, kumikita pa rin siya or gumagalaw pa rin siya para sa'yo. Yun ang isang negosyo, yun ang isang business model. And isang paraan para kumita ka sa Jollibee na negosyo ay mag-franchise. Yung franchising fee though is around 40 million pesos. So yun lang yung hindi naman siya roadblock, no? Hindi naman siya hadlang na porket mas mahal yung babayaran mo, hindi ka na pwedeng mag-invest or hindi ka na dapat mag-invest sa Jollibee. Kung meron kang extra na pera na willing ka i-risk yun, na please remember na kahit Jollibee yun, meron pa ring risk sa lahat ng yung ginagawa, no? Lahat ng negosyo, lahat ng investment, may risk lahat yan. Pag may lumapit sa'yo na tao na sinasabi, maglagay ka dito, walang risk, kita lang lahat ng pwedeng mangyari, scam ka agad yun, umalis ka agad doon, hindi totoo yan. Lahat ng mga bagay na naglalast, nakita for a very very long time, pinaghihirapan, tsaka may risk din attached to it. So, kung meron kang 30 or 40 million na extra, by all means, magkuha ka ng franchise. So, yung advantage ng franchise is yung sistema ng Jollibee, makukuha mo na lahat yun. Lahat ng training, lahat ng, pati branding. Jollibee, binabayaran din naman sa Jollibee yung brand eh. Yung brand ng Jollibee, lagi ko itong sinasabi sa lahat ng mga videos ko na yung McDonald's, they're one of the top. Isa sila sa pinakamataas na fast food chain sa buong mundo. Sa pinakamadaming stores na nagawa, sa benta, sa exposure sa iba-ibang bansa. Pero, sa ibang bansa, madalas sila number 1. Sa Pilipinas lang sila hindi number 1. So, binibili mo yung Jollibee hindi lang dahil sa masarap yung pagkain nila, binibili mo rin sa branding. And yung mga Pilipino, mahilig sila sa branding. Yun naman yung technique dun eh. Magpa-franchise ka kasi gusto mo makuha yung sistema nila, gusto mo yung paraan paano nila pinapagawa yung negosyo. Pero, bukod dun, gusto mo rin na mag-franchise sa Jollibee dahil napakalakas ng brand niya na pag tinabihan niya yung kalaban niya, mas malaki yung chance na matalo yung kalaban niya dahil sobrang lakas ng brand ng Jollibee. And isang basihan kung paano malalaman na malakas yung brand, maglagay ka ng Jollibee sa probinsya, maglagay ka ng Jollibee sa ibang bansa na mayroong Pilipino, pinagkakaguluhan siya. But yun yung magiging advantage naman pag nag-invest kayo or pag nag-franchise kayo sa Jollibee. Magtatrabaho pa rin kayo, kailangan nyo pa rin mag-spend ng time para bantayan, para matuto, para alamin yung ins and outs na yun. Pero, kumbaga sa Excel, may template ka na, meron ka ng kailangan sundan na pattern na papagawa ng Jollibee sa'yo. So, lahat ng pagkakamali ng Jollibee, lahat ng efficiencies nila, lahat ng mga best practices, lahat ng mga items kung saan sila magaling, may i-inherit mo na yun, na hindi mo na kailangan mag-start from scratch. Yung risk kasi pag nagsimula ka ng sarili mong negosyo, nagsimula ka ng gumawa ng sarili mong burger chain, sarili mong chicken chain, sarili mong french fries chain,
kailangan mo mag-start ng sarili mong brand. Kailangan mo mag-start gumawa ng sarili mong sistema. Kailangan mo rin yung formula kung ano yung alam mo na french fries, burger, chicken na tingin mo kakainin at papatusin ng mga mamamayan. Kung ano yung mga magiging masarap. Hindi ka tulad na pag nag-franchise ka, alam mo na kagad, alam mo na yung expect mo na pag chicken joy, ito yung lasa. Pag spaghetti, ito yung lasa. Pag yum, ito yung lasa. Sasabihin ko lang din na pag nag-franchise ka, meron din namang risk na pwedeng magsara yun. Kasi syempre may competition or pwede rin mahina yung traffic sa isang lugar or pwede talagang hindi mo talaga siya napatakbo ng maayos. So, sinasabi ko to kasi ibang tao na disillusion na sinasabi nila pag nag-franchise sila, walang lugi yun. Meron naman. So, yung exposure nun is mas malaking amount na ilalabas mo tapos may chance din na pag hindi siya nag-workout, malaking amount of money na mawawala sa'yo. Ngayon, yun yung unang-una. Pangalawang paraan para kumita ka sa Jollibee is maging shareholder. Maging shareholder meaning, bumili ka ng shares ng Jollibee sa stock market. Pagkabili mo ng shares ng Jollibee, ito advantage nun. Hindi lang Jollibee yung magiging pagmamay-ari mo. You will be a part owner, magiging may-ari ka ng lahat ng Jollibee operations sa buong mundo. Pag nag-franchise ka, ang pagmamay-ari mo lang yung isang franchise na binili mo. Pag bumili ka ng shares ng Jollibee, lahat ng 1,000 plus 400 stores ng Jollibee sa buong mundo, ikaw na magiging may-ari nun. Pero hindi lang yan eh. Alam niyo naman na Jollibee rin may-ari ng Greenwich, Mang Inasal, 500 plus stores, Chowking, then Smash Burger, 300 plus stores sa Amerika, then Coffee Bean, 1,000 plus stores, more than 10, I think 21 na country sa buong mundo na meron Coffee Bean. Then meron ka pang Fohoa, meron ka pang lahat ng Dunkin' Donuts sa China, meron ka pang Torta Frontera, meron ka pang Highlands Coffee, etc. So lahat ng halos 5,000 stores ng Jollibee sa buong mundo, magiging part owner ka. Yun yung lamang nun. So yung sinasabi ko ngayon, hindi na siya entrepreneurship, investing na siya. Investing is, naglagay ka ng pera, yung perang linagay mo, magtatrabaho siya para sa'yo. Yung entrepreneurship, yung unang ko sinabi, money na linagay mo na nagde-develop ka ng sistema, ng yung sistema na yun yung kikita para sa'yo. Nakita mo yung diferensya? Entrepreneurship, sistema, na kailangan pa rin i-manage, na meron ka pa rin input na kailangan gawin. Investing, pera, na siya na mismo yung kikita para sa'yo. So, yung advantage naman ng entrepreneurship is, para sa akin na, control mo siya eh. Kumpara sa stocks, kumpara sa bumili ka ng negosyo, nag-invest ka sa stock market, hindi mo control. Hindi mo control yung amount of effort na pwede mong ilagay doon. Kasi binibigay mo yung pera mo sa Jollibee na naniniwala ka na Jollibee isang magandang kumpanya na habang magandang kumpanya yung Jollibee, makikinabang ka later on. So pag gusto mo may konting control, may konting effort na pinapasok doon sa pagkita, entrepreneurship, franchising. Kung gusto mo na wala ka talagang gawin, kunyari busy ka, may iba ka pang negosyo or OFW ka or may iba ka pang ginagawa, investing may work for you. It may be something na pwedeng gagana, especially kung busy ka at madami ka pang ginagawa or ayaw mo talagang tutukan, ayaw mo bantayan yung ginagawa mo. So, yun yung pwedeng mangyari. Lagay ka pera, tapos wala ka masyadong control. Kung ano man yung gawin ng Jollibee sa lahat ng mga programa nila, lahat ng mga incentives nila or lahat ng mga initiatives nila, sa lahat ng mga stores nila, makikinabang ka doon. Now, para din siyang pagninegosyo. Bakit? Kasi may exposure ka sa Jollibee kahit hindi ka nagpapalakad, kahit hindi ka nagpapatakbo, kahit hindi rin ikaw yung nagbabantay araw-araw. Ngayon, magkano yung puhunan para mag-invest doon? Nasabi ko sa franchise, kailangan mo ng 30 to 40 million para mag-invest doon or para magkaroon ng franchise, para lang magsimula. ROI, nakalimutan ko sabihin, sa franchise, ROI, pagdating ng 2 years, halos nababawi siya. Depende sa location nung Jollibee. Pero pagtapos ng 2 years, baka kailangan mo rin mag-renovate also. Sa stock market naman, yung puhunan na kailangan mo is around, kung yung stock price ng Jollibee ngayon, 230 pesos, yung puhunan mo is 10 multiplied by 230, 2,300 pesos lamang yung kailangan mong ilabas na pera. Ngayon, ano yung nag-iiba doon? Yung presyo kasi ng Jollibee, nag-iiba kada araw. So, pag bumaba yung Jollibee ng 220, yung minimum para bilhin mo yung Jollibee is 10 multiplied by 220, 2,200 na lang siya. Kung Jollibee, bumalik sa 300 pesos kada share, yung minimum na kailangan mo, 10 pa rin, pero 300 times 10, 3,000 pesos lang. Ito yung lamang ng stock market. At paulit-ulit ko itong sinasabi sa lahat ng tao na hindi mo kailangan maging mayaman para mag-invest sa stock market. Biruin mo, 3,000 lang, 2,200 lang, 2,300 lang base sa mga examples ko, pwede ka na maging shareholder ng hindi lang isang store ng Jollibee, but yung buong Jollibee store network. Kaya I'm so passionate about this because kada Pilipino malakas gumastos eh. Malakas mag milk tea eh. Isipin mo to, kung yung milk tea bibilin mo 150 pesos, 110 pesos, hindi ka lang bumili ng milk tea ng 20 na beses.
makakabili ka na shares ng Jollibee, pwede ka na maging shareholder ng Jollibee. Yung lamang ng pagiging investor, nga, totoo, may pag-asang bumaba rin yung stock, may potential na bumaba. Pero yung milk tea, sure ako, pag naubos mo yung milk tea, wala na yung kapasidad para kumita para sa'yo. Instead na gastusin mo lang siya sa ibang bagay na hindi mo kailangan, gawin mo, ilipat mo, bumili ka muna ng stocks. Pag kumita yung stocks, bibili mo yung luho mo, paulit-ulit lang, yun lang yung style nun. So, yun yung unang paraan para kumita ka sa stock market is bili ka ng shares, binili mo na 230 pesos, naging 300 siya, binenta mo, from 230 to 300, yung 70 na yun yung kita mo. Parang parang bumili ka ng lupa, yung lupang binili mo dati 100, ngayon 200 na siya, yung pinagbentahan mo, kikita ka ng 100 pesos. So yun yung extra mo na paraan na para kumita ka doon. Yun lang naman yun, paulit-ulit, ganun lang siya. Binili mo ng mura, umakyat siya, benta mo, kita ka. Yun ang tinatawag in English, capital appreciation. Meaning, bumili ka ng isang stock, umakyat siya, iniiwan mo siya ng sobrang tagal. Pag iniiwan mo siya ng sobrang tagal, yung mga magagandang kumpanya tulad ng Jollibee, umabot ka ng 5, 10, 20, 30 years for sure. As long as yung negosyo maganda pa rin, yung presyo ng stock na yun, aakyat. Pangalawang paraan para kumita ka sa Jollibee, also, is binili mo yung stock, bibigyan ka niya ng dividendo. Ito hindi ito masyado napapansin ng mga tao, pero kung hinawakan mo yung stock na sobrang tagal, yung dividendo niya lumalaki. Mas malaki na siya habang mas matagal mo siyang hinahawakan. Yung hinawakan mo 10 years ago, binalikan mo ngayon, yung dividendo ang kinukuha mo, mas mataas na yung kinikita nun, interest-wise, kumpara sa malalagay mo sa bangko. Kaya, lagi ko sinasabi sa mga tao, kung di ka naman magte-trade, kung di mo siya babantayan araw-araw, pwede ka maging investor at pwede ka kumita sa dividends. At yung kikitain nun, sure ako, mas malaki pa kaysa sa kikitain mo sa bangko. Kaya kung may pera ka sa bangko, tapos hindi mo na naman siya kailangan, hindi mo siya gagamitin na sobrang tagal na panahon, bumili ka na lang ng stock ng Jollibee, mura pa, sobrang liit ng pera na kailangan mo ilabas as compared to starting your own franchise or buying a franchise or magsimula ka ng negosyo. Tapos yung risk nun, mas maliit kaysa magnegosyo ka. Please remember, kung magsimula ka ng sarili mong negosyo, magsimula ka ng sarili mong hotdog stand, magsimula ka ng sarili mong french fries store na walang nakakala, mas malaking chance na magsara yun eh. Pero Jollibee hindi siya magsasara. Buong franchise, buong network ng Jollibee, nagsimula na yun 1970s, EDSA 1, 2, 3, andun na ilang financial crisis na nabutan niya, pero nandun pa rin siya. Hindi lang siya nandun, pero they continue to grow. Lalo pa siyang lumalago, lalo pa siyang lumalaki. Kaya kung natatakot ka sa stock market, maglagay ka lang ng sobrang liit na amount, yung amount na kahit bumagsak siya, kahit pumunta siya sa isang presyo na bumagsak ng 10%, 15%, 20%, pero dahil sobrang pera siya, hindi ka kakabahan, okay lang yun. Yun yung sinasuggest ko sa mga tao. Huwag din kayong masilaw na kumita ng malaking pera. Ilagay nyo lang yung amount na kaya nyo i-tolerate pag hindi siya nag-work, na pag naglagay kayo, makakatulog pa rin kayo ng mahimbing kahit anong mangyari sa merkado. So yun lang, dalawang paraan para kumita sa Jollibee. Unang-una, maging entrepreneur ka, mag-franchise ka, kailangan mo ng 40 million pesos to start with, the beginning pa lang yun para makapag-franchise sa Jollibee. Pangalawa, bili mo yung stock ng Jollibee, maging stock investor ka, bili mo yung lamang mo nun, pagpasok mo sa isang Jollibee store pero may shares ka ng Jollibee, pwede mo sabihin sa guard, kumusta na yung negosyo natin, di ba? Because literally, investing, buying shares of Jollibee, ginagawa kang shareholder. Pag nagawa kang shareholder, lahat ng gagawin ng pamilya Tankatyong sa Jollibee, kasama ka doon. Lahat ng expansion nila, hindi lang sa Pilipinas, kasama ka doon. At ito paniniwala ko bagsak yung presyo ng Jollibee ngayon. Kung di ka pa nagsa-start, ito ang panahon para makapag-practice ka. Mas importante sa akin yung pangarap ko na yumaman ako later. Mas malaki importante yung pangarap ko na pag 60 years old ako, may pera ako, may ipon ako. Isipin muna ang kinabukasan. Kasi kung di nyo isipin yung kinabukasan nyo, sino mag-iisip nun para sa inyo? Kayo lang ang magbibigay sa inyo ng paraan para makatakas kayo sa trabaho nyo. Kayo lang magbibigay din sa inyo ng paraan para rin maging mayaman, para maging financially free. So yun lang. And kung gusto nyo to na Tagalog version, comment below at gagawa pa ako ng mas marami Tagalog versions sa mga videos ko. Hindi ko alam kung dito sa channel na to, baka gagawa ako ng purely Tagalog na channel. Pero kung nag-i-enjoy kayo at madami kayong natututunan dito, just comment lang and I'll keep on making videos na Tagalog as well. This is Marvin Kermo. I hope this video helps you trade well, trade strong, trade smart. See you all again soon guys and God bless you all.